Magandang araw. Bumili nga ako ng 1/4 na manok at aking isisigang para naman maiba-iba yung aming ulam. Eto nga at pagkatingin ko nga sa aking sinasaing ay luto na. Kaya naman ipinaibabaw ko lang itong lamig para naman uminit. At para na din hindi nga masayang itong aming lamig dahil marami nga rin. At dahil nga luto naman na yung ating kanin, eto tahanguin ko na nga. At pagkatapos ay isasalang ko na rin kaagad yung ating paglulutuan ng sinigang. Hihintayin lang natin yan uminit at lalagyan na nga natin ng mantika. At nang uminit na nga yung mantika, ito at inilagay ko na nga rin kaagad yung bawang at ginisa-gisa ko lang din ng kaunti pa hanggang sa medyo mag-brown na nga yung ating bawang. At pagkapula nga ng bawang, ito at ilalagay ko na nga rin yung manok para naman maisangkutsa na natin yung manok. Hahalo-haluin ko lang ng kaunti at pagkatapos ay akin naman itong tatakpan. Hihintayin ko na nga lang masangkot siya ito ng mabuti at akin munang aapoy-apoyan. At habang nga naghihintay akong masangkot siyang mabuti yung ating manok, ito tihiwain ko naman yung repolyo. Nahiwa ko na nga at nahugasan itong repolyo. Ginayat ko lang siya ng medyo maninipis para mabilis namang maluto. At nanguha na nga rin ako ng ilang pirasong sili dito sa baba ng aking bahay. At sa tingin ko nga ay nasangkot siya ng mabuti yung manok. Kaya naman naglalagay na nga rin ako ng iba pang mga pampalasa. At kita nyo naman kusa na nga siyang nagtubig ng kaunti. Lalagyan ko nga lang yan ng kaunting paminta at kaunting asin. At ilalagay ko na nga rin yung 3 pirasong sili para kumapit na nga yung amoy at lasa sa ating manok. At tatakpan ko lang ulit at hihintayin medyo maluto na nga yung sili. At habang naghihintay, eto naalala ko na naman nga magkape dahil hapon na naman nga, kaya eto naalala ko na naman magkape. Nasanay na nga ang katawan ko na nagkakape kapag hapon, kaya alam na alam kapag hapon ay hinahanap-hanap na talaga. Masarap nga na timpla sa kape ay yung naglalaban ng tamis at pait, kaya naman nagdagdag pa nga ako ng kape at medyo matabang nga sa kape. Sa mga oras na yan mga kananay ay amoy na nga ang mahalimuyak na bango ng akin niluluto. Ay dahil sangkot siya na nga do'y mabuti yung ating manok, kaya nilagyan ko na rin ng tubig. Dinagdagan ko na nga lang din ng sabaw dahil baka hindi na naman nga magkasya sa amin ang sabaw dahil yung mga anak ko mahihilig nga sa sabaw. At naalala ko nga rin noong araw naman kami mga bata pa, talaga kapag kaganyang ang ulam ay dinadagdagan na nga ang sabaw at dinadaan na nga rin sa gulay para naman dumami. At para na rin magkasya sa amin dahil ilan nga kami sa aming bahay, marami kami, 7 nga kami magkakapatid at si nanay at si tatay pa. Kaya nga kung hindi gagawa ng paraan ng nanay ko ay talagang hindi magkakasya sa amin ang ulam. Lalo na nga kapag ganito 1/4 lang yung ulam o kaya ay kalahati, talagang kulang na kulang sa aming magkakapatid. Inuna ko ngang ilagay yung repolyo bago yung sinigang mix kasi nga kapag ganun ay parang tumitigas yung gulay at matagal maluto. Kaya ang ginagawa ko ay inuuna ko talagang ilagay yung gulay bago maglagay ng sinigang. Kaya nga nung nasigurado kong lutong-luto na nga yung repolyo ay saka ko palang nilagay yung sinigang. At dahil luto naman na, titikman na natin. Pagkatikim ko nga ay parang medyo kulang pa sa alat, kaya naman nagdagdag pa ako ng kaunti lang na asin. At sa pagkatikim ko nga ay okay na, kaya naman hahanguin ko na at para makapaghain na nga rin kami. Ay tignan nyo naman kung gaano kasarap ang ating niluto. Talagang sabaw at itsura pa lang ay siguradong mapaparami na naman ang ating kain. O diba mga kananay, sa halagang maliit lang ay meron ka na ng ulam. 1/4 nga lang yan, pero ayan at naparami na nga din at siguradong saktong-sakto na nga sa amin. At kahit na nga kakaunti, basta nagawa mo ng paraan ay dadami na rin at siguradong magkakasya na nga rin. At hanggang dito na nga lang muna mga kananay at pakakainin ko pa nga'y kambal. Salamat po sa inyong panonood. Nawa ay pagpalain tayo ng ating Panginoon.